Mabilis natupok ang 3 classrooms sa Dimasalang Central School sa Masbate. Mabuti na lang naka-lunch break ang mga estudyante at guro kaya walang tao sa loob nang sumiklab ang apoy. Ang posibleng sanhi ng sunog ayon sa BFP, mga kableng luma na at nginat-ngat ng daga. Tinatayang mahigit 1 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Pinatigil pansamantala ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang culling o yung pagpatay sa mga baboy sa Carcar City na pag-iingat kontra African Swine Fever. Ang tanong, pwede nga ba itong gawin ng isang lokal na opisyal? Gayong taliwas ito sa kautusan ng Department of Agriculture? Saksi si Bernadette Reyes. September 2019 ang sunod-sunod na tumambad ang mga patay na baboy na inanod sa Marikina River. Hindi malinaw kung saan galing ang mga ito o kung anong ikinamatay. 2 buwan pa lang ang nakararaan noon mula nang unang madetect ang African Swine Fever o ASF sa bansa. Ang problemang ito ng mga hog raisers sa Pilipinas umabot na ng halos 4 na taon. Hindi napapasa sa tao ang ASF. Pero nakahahawa at nakamamatay ito sa mga baboy na malaki ang epekto sa kabuhayan ng maraming hog raisers. Kaya para hindi kumalat sa iba pang baboy, culling o pagpatay sa mga posibleng infected ang naging hakbang ng gobyerno. Ganito ang nakatakdang gawin sa mga alagang baboy ni Frosing Tangaro. Ang kanya kasing babuyan sa Carcar City sa Cebu, sakop ng 500-meter radius mula sa apektadong barangay na may kaso ng ASF. Grabe, sir. Kuan mi dire, trauma mi dire, grabe. Iyon lang ta ming gipahibaw daan. Unta purtaan lang ta niya among kuan. Una declare nga magkaling. Pero pansamantalang pinatigil ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang culling. Farmers are crying, why will we kill this? This is such a healthy pig. There's no symptom or because that is the policy. These are now 3 barangays. The last barangay is Guadalupe. I said, okay, immediately stop. Stop the culling. We will just prohibit exit of this. Duda rin daw ang gobernadora na ASF ang nakahawa sa mga baboy dahil pareho lang anya ang mga sintomas ng ASF sa hog cholera. Cholera can also be lethal if it's not treated. But there's a difference. While for ASF, the percentage is 100% mortality. Magpapatupad daw ang lokal na pamahalaan ng sarili nito mga polisiya para maabatan ang sakit. Ang hakbang na ito taliwas sa kautusan ng Department of Agriculture na dapat patayin ang mga baboy na posibleng infected. May kapangyarihan naman daw ang lokal na pamahalaan na ipatigil ito ayon sa Bureau of Animal Industry, pero may kaakibat daw ito na panganib. Pwede kasing kumalat Pwedeng mag-infect ng ibang animals. Then the animals will also infect other susceptible ones. So, parami ng parami yung pwedeng tamaan. The spread can be done through meat products, through the movement of live pigs. Isa lang ang Cebu sa mga lugar sa 9 na rehiyon sa bansa na may mga kaso ng ASF. Hindi pa raw masabi ng DA kung makakaapekto ito sa presyo ng baboy sa merkado. Sa pinakauling price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas ng 10 hanggang 20 pesos ang kada kilo ng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ayon sa Bureau of Animal Industry, maaaring dahil daw ito sa mas mataas na gastos sa pagbiyahe ng baboy, pero iba ang nakikitang dahilan ng National Federation of Hog Farmers. It's either gagamitin nila parang to justify na tataas kami ng presyo kasi walang available, nagkaroon ng. Pero isipin nyo, yung Carcar case is just an isolated case. Hindi naman buong Cebu Sa ngayon, wala raw pagbabago sa farm gate price ng baboy na nasa 200 pesos per kilo. Kung ito ang pagbabasihan, 320 hanggang 340 pesos lang dapat ang presyo ng baboy sa mga pamilihan. Ang Department of Agriculture makikipagtulungan daw sa Cebu kung paano masosolusyonan ang problema ngayon sa ASF. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Nagbubuyi si Bong Navarro na may hustisya anya sa Pilipinas matapos ibasura ng Korte Suprema ang mga kasong rape at acts of lasciviousness na isinampang modelong si Denise Cornejo. Ang basehan ng desisyon ng Korte sa pagsaksi ni Dano Tingkungko. Ganun na lang ang pagpapasalamat ni Bong Navarro isang araw matapos tuluyang ibasura ng Korte Suprema ang mga kasong rape at acts of lasciviousness na inihain laban sa kanya ng modelong si Denise Cornejo simula 2014.
Dahil daw sa Korte Suprema, naniniwala siyang may justice system sa Pilipinas. Nag-ugat ang kasong rape sa 3 magkakaibang reklamong rape na inihain ni Cornejo sa Piskalya ng Taguig mula 2014 hanggang 2015. Lahat yan ibinasura noon ng Piskalya ng Taguig dahil sa lack of probable cause. Umabot naman sa DOJ ang ikatlong reklamo pero ibinasura rin ito noong 2018 dahil sa hindi raw magkakatugmang testimonya ni Cornejo sa 3 reklamo. Pero inakyat ng kampo ni Cornejo ang usapin sa Court of Appeals o CA na nag-utos sa Piskalya ng Taguig na ihain ang 2 kasong rape at acts of lasciviousness laban kay Navarro. Ang sabi noon ng CA, may jurisdiction ng korte na tukuyin kung may grave abuse of discretion o may abuso sa pagpapasya ang Justice Department ng katigan nito ang Piskalya na wala ngang probable cause para kasuhan si Navarro. Pero sabi ngayon ng Korte Suprema, Piskalya talaga ang tumutukoy kung may mga batayan para kasuhan ng isang tao. Trabaho raw ito ng ehekutibo at hindi maaaring ipilit ng korte ang pag-usig sa isang taong hindi nakitaan ng Piskalya ng sapat na ebidensya para maisakdal. Pagpunto pa ng korte, hindi dapat payagan ang pagbabagong testimonya ni Cornejo para mapalakas ang kaso laban kay Navarro. Tulad ni Navarro, masaya rin ang kanyang abogado lalo para sa kanya. Vindication daw ito para kay Navarro na permanente na raw lalaya. Sinisika pa naming makuha ang pahayag ni Cornejo at ng kanyang abogado hinggil sa naging desisyon ng korte. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Mas mahabang Holy Week break ang asahan ngayong Abril. Dineklara kasi ng Malacanang na regular holiday ang April 10, araw po ng Lunes. Ito'y para gunitain ang araw ng Kagitingan na papatak sa araw ng Linggo. Regular holidays naman ang April 6, Monday, Thursday, at April 7, Good Friday. Naungkat sa investigasyon ng Senado sa oil spill sa Oriental Mindoro na wala umanong permisong maglayag ang lumubog na MT Princess Empress. Pero may paglilinaw tungkol dito ang Philippine Coast Guard. Saksi si Ian Cruz. Wala pa mang nakikitang bakas ng oil spill sa baybaying sakop ng top tourist destination ng bansa na Boracay Island. Patuloy sa aerial inspection ang pamunuan ng Malay Aklan. Paniniguro raw nila ito lalo't umabot na ang oil spill sa Nagubat Island, sa Kaluya at sa Mirara Island na sakop ng kalapit na probinsya ng Antique. Sa Senado, sinimula na ang investigasyon sa paglubog ng motor tanker Princess Empress noong February 28. Dito, lumabas na wala umano itong permisong maglayag dahil hindi kasama sa Certificate of Public Convenience o CPC na inisyo sa RDC Riled Marine Services, ang kumpanyang nagmamay-ari sa lumubog na tanker. Ang CPC ang otorisasyon na iniisyo ng Maritime Industry Authority o Marina para makapaglayag ang isang vessel. Dahil dito, ayon kay Senadora Cynthia Villar, baka malabong maklaim ang lumulutang na $1 billion na insurance ng lumubog na tanker. Tinanong naman ng Philippine Coast Guard kung bakit nakapaglayag ang tanker nang wala naman palang CPC. Sabi niyo may sumampa, di po ba? So sa pagsampa doon ng mga personnel ninyo sa barko, ano-ano po yung mga tinatanong niyo doon? Ano-ano mga dokumentong hinahanap niyo? Wala po check, sir, yung Certificate of Public Convenience. So dapat, yung mga nag-check niyan, kasuhan at makulong dahil sa kapabayaan, dereliction of duty. Di ba? At pati po yung mga supervisor niyan, kasuhan din. Lumabas naman na 2022 lamang inilunsad ang bagong gawa at bagong bining motor tanker Princess Empress. Nobyembre 2022 daw nag-apply ang kumpanya sa Marina na maamyendahan ng kanilang CPC para maisama ang tanker. Ilang beses na naglayag ito na wala pang CPC? Your Honor, that was the 9th voyage po. From whatever area it left port, the Coast Guard was supposed to inspect it, and the Coast Guard saw that there was no amended CPC yet covering this vessel. Masama naman ang loob ng alkalde ng Pola, Oriental Mindoro sa pamunuan ng RDC dahil wala raw malinaw na plano para sa kanila mula nang lumubog ng tanker malapit sa isla ng Mindoro. Your Honor, we sent my sister-in-law to meet with Mayor Cruz. I think it was last week, and we specifically asked what they needed. The mayor that time, ang sabi po sa akin is,
hindi po nila kailangan or ayaw po nila tumanggap ng tulong mula sa amin. Spill bomb nga lang nung una hiningi ko sa kanila. Never silang nag-reply sa amin. Pinapatayan kami ng phone. Ayon naman sa DNR, base sa sample na nakuha nila, posibleng pati ang cargo na industrial fuel oil tumatagas na. The estimation is that the cargo is already spilling. So it's not just the initial sheens po where the fuel of the ship, but the quality of what we see on shore is also an indication of the cargo actually already spilling. Mungkahi ng mga senador kay Pangulong Marcos magtalaga na ng opisyal na mamumuno sa oil spill response. Kasi ang daming agency involved, there should be an officer in charge para may direction. Ipinakita ni Philippine Coast Guard spokesperson Arman Balilo sa GMA Integrated News ang namiandang Certificate of Public Convenience ng may-ari ng barko. Dito, nakasaad na kasama na ang naturang oil tanker sa fleet ng RDC Riled Marine Services Incorporated. Taliwas ito sa lumabas sa pagdinig ng Senado na wala pang CPC ang MT Princess Empress. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Baha at landslide ang namerwisyo sa ilang bahagi ng Davao de Oro dahil sa malakas na pag-ulang dala ng low pressure area. Ating saksihan. Umapaw sa kalsada sa bayan ng Compostela, Davao de Oro ang tubig mula sa sapa sa barangay Ngan. Panawagan ng mga residente, sana maaksyonan na ang naturang problemang kinahaharap nila tuwing may malakas na pag-ulan. Sa lakas pa rin ng mga pag-ulan, bunsod ng low pressure area, inilikas ang mahigit 170 residente sa bayan ng Mawab. Nasira ang temporary bridge sa barangay Poblasyon dahil sa pagragasa ng tubig. Nagka-landslide naman sa barangay Kamanlangan sa New Bataan. Natabunan ng makapal na putik at mga bato ang ilang kalsada. May pagguho rin sa nabunturan. Nasira ang ilang bahay matapos tamaan ng mga debris. Pinasok naman ng baha ang barangay Mainit Gym na nagsisilbering evacuation center ng mga apektado ng mga nakaraang lindol. Nabasa ang mga modular tent. Makikita naman sa larawang kuha ng ilang residente sa barangay Bukal ang ilang parte ng bundok kung saan may pagguho. Dako po chances nga ang kato mga natay o mga kabukiran at mas dalit po siya mo dahili. So, inahulat pa po nato ang uban nato mga reports gikan sa LGU. Sinuspindi naman ang mga klase sa Davao City. Huling namataan ng LPA 370 kilometers silangan ng Davao City. Mababa pa rin ang posibilidad na maging bagyo ito at posible ring humina sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, magpapaulan pa rin yan sa bansa, kasabay ng amihan at localized thunderstorms. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, ang inyong saksi. Pahirap daw para sa ilang humingi ng tulong sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang bago nitong proseso. Inilipat kasi sa Quezon Memorial Circle ang screening ng mga dokumento para sa programang Assistance to Individuals in Crisis Situation. Malayo raw ito sa DSWD Main Office sa Batasan kung saan naroon ng Step 2 na pag-validate ng mga dokumento. Ganon din ang Step 3 na pag-release naman ng tulong pinansyal. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, pansamantala lang ito habang inaayos ang pasilidad nila sa Main Office. Magtatayo ng mga silid-aklatan o library sa 13 jail facility sa bansa. Sa ilalim po ito ng proyektong Read Your Way Out ng BJMP at United Nations Office on Drugs and Crime o UNODC. Target daw nito na mas mapalawig pa ang edukasyon ng mga person deprived of liberty kahit sila ay nakakulong. Magbibigay daan din daw ito sa pag-decongest ng mga piitan dahil sa mga inmate na lalawak dito, mabibigyan po ng points ng gaya sa mga nag-aaral sa alternative learning system. Ang UNODC raw ang sasagot sa pagpapagawa ng mga library, mga gagamiting libro at ang pagtitrain sa mga librarian. K-League to the core na naman ang BTS Army. Dahil po yan sa message si Jungkook para sa Pinoy fans. Mahal ko kayo. Sagot po yan ni Jungkook nang may mag-request na ARMY na basahin ang kanyang comment. Dahil dyan top trending sa Pilipinas ang Jungkook, habang pumapangalawa naman ang Mahal Ko Kayo.
Ang ilang army hindi na mapigilang i-tweet ang kanilang kilig at Pinoy Pride online. Diskwento sa pasahe sa bus, jeep at UV Express inirekomenda ng Department of Transportation. Sa memo ni Transportation Secretary Jaime Bautista kay LTFRB Chairman Chofilo Guadis III, ibabalik ang pamasahe sa parehong halaga bago magkapandemya. Ang minimum fare sa mga traditional jeepney mula 12 piso gagawing 9 na piso. Sa modern jeepney, ibabalik sa 11 piso. Hanggang 4 na piso naman ang posibleng diskwento sa mga bus. Inaalam pa ang sa UV Express. Ang discount ay sa Metro Manila at iba pang piling lugar sa bansa. Pero pansamantala lamang ito at ititigil din kapag ubos na ang higit 2 bilyong pisong pondo para sa service contracting program ng LTFRB sa taong ito. Hindi pa tukoy kung kailan sisimula ng discount. Implementing bill para sa pagpapatawag ng Constitutional Convention o CONCON para sa pag-amyenda ng saligang batas lusot na sa Kamara. 301 ang pumabor sa resolusyon, 7 ang nag-no at wala namang nag-abstain. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng 10,000 pisong bayad kada araw ang bawat delegado sa CONCON. Kung sakali December 1 magsisimula ang kanilang termino at magtatapos sa June 30, 2024. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. May bagong K-pop girl group in town na dapat nyo abangan. Pero ang twist, sila po ay mga virtual idols lamang. Yan po ang grupong Maeve. 둘, 셋! Make new wave! 안녕하세요, Maeve입니다! Kagaya ng Human Idols, nagpe-perform din sa isang music show ang Maeve ng kanilang debut song na Pandora. Ayon sa Metaverse Entertainment mula sa Future World na Idipia, ang grupo na nag-time travel back to 2023. Iba't ibang tools din ang ginamit ng mga creator para mas siguradong mukhang realistic ang mga facial expression ng mga virtual idol. Ibang klaseng teknolohiya rin na ginamit para magmukhang natural ang kanilang mga galaw. Pero ayon po sa ilang K-pop fans, hindi pa rin matutumbasan ang feels na ibinibigay ng real-life idols. At yan, Iga, na mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman, Arnold Glaubio, ito ang inyong liga ng katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas, para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.